Ano ba talaga yung tamang formula sa baptism? I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit ba? Or I baptize you in the name of Jesus Christ? Yung Bible ang sasagot yan. Nung sinabi ni Lord Jesus yung Great Commission, sabi niya, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost." Napakalinaw ng Great Commission na yon. Pero ito, nung nag-umpisa ng humayo yung mga disciples, nag-umpisa na silang magbautismo. So sabi ni Peter doon sa Acts 2 verse 38, "Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Bakit hindi sinabi ni Peter na I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost? Kundi, I baptize you in the name of Jesus Christ. Lahat ng bautismo na ginawa sa Bible, wala kang mababasa, wala kang makikita na may nagbautismo sa in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost. Lahat sila nagbautismo, I baptize you in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Lahat. Dinisobey ba nila si Jesus na dapat magbautismo ka in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost? No, because yung mga apostle, binigyan niya ng revelation. Meron silang revelation na yung Father, Son, and Holy Ghost, yun ay iisa lamang. Yun ay si Jesus Christ. Hallelujah. Only one God. And His name is Jesus Christ. Maraming mga tao ang naguguluhan kung ano nga ba talaga ang tamang kaparaanan ng pagbabautismo. Kung ang dapat lamang bang sundin ay yung Matthew 28:19-20 na ang ginamit dyan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, o yung tinatawag nilang baptism only in the name of the Lord Jesus Christ na nakikita nila o nababasa nila sa Acts chapter 2 verse 38 tulad na lamang ng ating napanood. Malinaw naman sa napanood nating video na ang kanyang tindig ay oneness. Ibig sabihin ng oneness, si Jesus Christ ay siya rin yung God the Father, si Jesus Christ ay siya rin yung Holy Spirit, at yung Holy Spirit siya rin si Jesus Christ at God the Father. Ganon din naman ang God the Father, siya rin ang Holy Spirit at si Jesus Christ. At yan po yung kanilang pananiwala. At tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang ating tindig ay naniniwala tayo sa isang Diyos na mayroong tatlong persona. At yan po ang kaibahan sa kanilang paniniwala. Kaya dito sa kanyang pahayag na kanyang sinasabi, hindi naman sila nagkakamali na sila ay magbautismo lang sa pangalan ni Jesus Christ. Kasi sa pangalang Jesus Christ, nakapaloob na dyan yung God the Father at Holy Spirit dahil yan yung kanilang paniniwala. Pero bakit nga ba na sinabi ni Peter na baptize lang sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Yun nga ba talaga ang malinaw na dahilan? O dahil ito yung totoong sinasabi ng Biblia? Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, pagdating sa pag-interpret ng Biblia ay dapat malaman muna natin ng historical background, ang context ng sinasabi kung bakit yan yung binanggit ni Apostle Peter nung time na yan nung siya ay nangangaral. Unang-unang pagdating sa mga Hudyo ay hindi po lingid sa kanilang kaalaman na mayroong Diyos, ang God the Father, at hindi rin po lingid sa kanilang kaalaman ang Holy Spirit, dahil ang mga naunang mga mananampalataya, maging si Moses, si Joshua, si David, maging si King Saul, ay meron po silang Holy Spirit na nananahan sa kanila, may gumagabay sa kanila, nagbibigay giya ng banal na spirito. Pero dito mga minamahal, hindi pa rin nila tunay nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo dahil patuloy silang nag-aantay ng Messiah na paparating na binanggit ng mga propeta according sa kanilang mga prophecy. Kaya nga nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi naman agad nila ito pinaniwalaan na ito na talaga yung Messiah na pinaprophesy ng mga propeta. Dahil bakit? Ang kanilang expectation, dahil ito ay galing sa lineage ni David, iniisip nila na ito ay physically na mayaman, physically ito ay makapangyarihan dahil siya ay nagmula sa linya ng mga hari. Kumbaga iniisip nila kung gaano kayaman, gaano makapangyarihan si David nung time na yan, ay ganun din yung paparating na Kristo. Pero kabaliktaran yan sa kanilang ini-expect, dahil ang ating Panginoong Jesucristo nung pumasok sa Jerusalem, ayan po ay nakasakay lamang sa donkey. Samantalang yan ay nakaprophesy na rin lahat. Pero ito hindi nila pinaniwalaan. At yan po ang kanilang pagkakaalam na hindi nila kilala ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo. At marami pang mga Pariseo ang sinasabi, anak lang naman yan ni Joseph, paanong yan ay magiging son of God? So marami pong mga tumutuya sa ating Panginoong Jesucristo na ayaw siyang paniwalaan na siya na talaga yung Messiah na kanilang inaantay. At ganyan po ni-reject ng mga Hudyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit ganun na lamang ang sinasabi ni Apostle Peter nung time na yan na sinabi niya na dapat sila ay mabaptize
baptize sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung historical background kung bakit pinagdidiinan ni Apostol Peter na sila ay mabautismuhan lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, dito naman tayo pagdating sa context. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by Him in the midst of you, as ye yourselves also know. Malinaw po dito kung sino yung kinakausap o kung kanino pinapaabot ang mensahe, kundi sa mga tao sa Israel. At yan po ang sinasabi ni Apostol Peter na kung paano ang ating Panginoong Jesucristo na para mapatunayan sa kanila na ito ang totoong Son of God o ang Messiah ay gumawa ng kagilagilas na mga gawa, gumawa ng mga himala, nagpagaling, bumuhay ng patay at marami pang ginawa ang ating Panginoong Jesucristo ng mga miracle upang siya ay paniwalaan na siya na talaga yung Messiah ang kanilang inaantay. Samantalang kahit ganito na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na nakita na nila ay witness ang kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin sila naniwala. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Kaya dito pagdating sa verse 23 ay ipinapamukha ni Apostol Peter sa kanila na kahit na anong daming miracle ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung time na siya ay nagme-ministry dito sa mundo, ay hindi pa rin sila naniwala at ang ginawa pa nila sa kanilang mga kamay ay ipinapatay pa nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po ini-enhance ni Apostol Peter na talagang ipinapamukha nila na ganyan yung ginawa nyo kay Jesus Christ. Kaya marapat lamang na sa pangalan niya kayo ay mabautismuhan dahil ganyan yun ni-reject ang Panginoong Jesucristo. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. At dito rin naman muling ipinamukha ni Apostol Peter sa mga Hudyo na itong si Jesus Christ na kanilang ipinapako sa krus ay siya rin naman ay ang Panginoon at ang Kristo. Ibig sabihin, malinaw na declaration dyan na siya yung tunay na Messiah na hindi pinaniwalaan ng mga Hudyong ito at ipinapako pa sa krus. Diyan nakita natin yung talagang deity ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay ang tunay na Messiah, siya ang Panginoon na nireject ng mga taong ito. Kaya alam niyo po sa sumunod na verse, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? You see mga kaibigan, mga kapatid, bago ang Acts 2:38, yung Acts 2:37 muna, ay sila ay nakurot ang kanilang mga puso, na antig ang kanilang damdamin. Dahil bakit? Guilty po sila sa kanilang ginawa sa ating Panginoong Jesucristo, na itong mga ito ay nakaisa na ipapako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, na hindi nila pinaniwalaan ang mga miracle na ginawa niya ay tila ba sa diablo galing ito. Hindi nila pinaniwalaan na siya ang tunay na Messiah. Kaya inulit ni Apostol Peter ang pagpapahayag, ang deklarasyon na si Jesus Christ talaga mismo ay siya ang Messiah ang kanilang inaantay noon pa. At dito tinamaan sila sa kanilang mga puso. At alam niyo po, nung na-convict sila, ang sinabi nila, ano ang kanilang dapat gawin. Kaya pagdating po dyan, nung sinabi yung baptism, ay dapat sila ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo dahil ganun na lamang nila ni-reject at hindi kinilala na Messiah ang ating Panginoong Jesucristo, kundi sila ay naniwala lang sa kanilang mga tradisyon at may inaantay pa silang ibang Kristo na parating at hindi si Jesus Christ. Now, mas tama lang ba na gamitin natin in the name of the Lord Jesus Christ pagdating sa baptism? At pag ba nagbautismo ka in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost ay nagkakamali ka na? Hindi po mga kaibigan, mga kapatid, dahil according sa context na yan ay yan po ay dineliver ni Peter sa mga Hudyo na nag-reject sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi ka naman po nagkakasala kung ikaw ay magbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Dahil tatandaan nyo po, hindi po nagkaroon ng contradiction sa Matthew 28:19-20 at sa Acts chapter 2 verse 38 na tila ba ang tama lang in the name of the Lord Jesus Christ. Kung ang point of view mo ay oneness, malamang paniwalaan mo talaga na ganyan lang ang tindig na si Jesus Christ ay siya rin yung God the Father, siya rin ang Holy Spirit. Maniniwala ka talaga na yan lang yung tanging paraan sa pagbabautismo. Kaya bilang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at ikaw ay kinakasihan ng banal na spirito, meron kang spiritual discernment. Dapat nalalaman mo ang mga ganyang klaseng doktrina pagdating sa salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.